Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, under update naman tayo about naman dun sa nag-viral na Sampaguita girl at yung SM sa security guard, security guard sa SM. So ang video ito ay mula kay Smith Channel. So meron itong pamagat na Raffy Tulfo inaksyonan ang viral video ng security guard na sinira at sinipa ang Sampaguita vendor. So yan yung panonoorin natin, men. Bigyan natin ng reaction. So, tignan na natin kung ano yung nakapulog sa video to. So, again, bago natin simulan, Smith Channel, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave, syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, Raffy Tulfo inaksyonan ang viral video ng security guard na sinira at sinipa ang Sampaguita vendor. So again, Smith Channel, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Serbisyo at hindi napapayagang makapaglingkod sa lahat. Start 0. Tinanggal sa serbisyo at hindi napapayagang makapaglingkod sa lahat ng sangay ng SM Supermalls ang security guard na nakunan ng video na ginamitan ng dahas ang isang batang babae na Sampaguita vendor. So ayun, natanggal na si Kuya Guard, So yeah, I think medyo unfair ba yung tamang word dyan, or nakadepende din kasi, nakadepende sa tao kung ano yung some kind verdict niya dito. Verdict? Grabe yung ginamit na word, So, parang ano ba yung, kalimutan ko yung word. Sa kumalat na video, makikitang pinapaalis ng security guard ang Sampaguita vendor na nakasuot ng school uniform sa lugar na nasasakupan ng SM Mega Mall sa EDSA, Mandaluyong City. Hinablot ng security guard ang tindang Sampaguita ng batang babae at tinanggal ang mga bulaklak. Yung word na batang babae, since may mga nakikita na tayong balita, confirm lang natin, hindi na siya bata. Siya ay 22 years old na at siya ay isang kolehiyo na. Nagsusuot lang daw siya ng uniforme kasi pangbahay niya na lang daw yung uniforme. Medyo nakakatawa nga yung excuse na yon kasi pangbahay mo yung uniforme pero naka-white socks ka, naka-black shoes ka, tapos naka-bag ka pa. May intention ka talaga na magmukhang bata. So which is some kind, I don't know if correct word ba yung gamitin natin yung word na modus or panlilin lang, I don't know. Mula sa pagkakatali nito. Pagkatapos nito ay mapapanood ng ilang beses na paghampas ng Sampaguita vendor sa security guard at ang pag-awat ng security guard na isa sa punto ay makikitang sinipa ang batang babae. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng SM Supermalls tungkol sa video na kumalat sa social media noong Miyerkules, January 15. Tapos? Mariing kinondena ang pamunuan ng SM Mega Mall ang pangyayari at ipinahayag nila ang pakikisimpatya sa Sampaguita vendor. Umani ng sari-sari at magkakahating opinyon mula sa publiko ang insidente. Actually, sari-sari siya in a way na parang na one side siya. Tapos ngayon na parang nagsilabasan na yung balita. Kasi nung unang lumabas yung video na to, aware na ang tao na may katigasan talaga yung bata. It's just yung security guard daw is parang dapat nagpigil siya. So given na yun na parang nagpigil siya, bata yung kaharap mo, something like that. So sinira niya yung rose, tapos hinampas siya ng bata, tapos sinipa niya. So I don't know if yung paghampas ng bata, tapos pagganti ng guard ng CQ is makikwits ba yun? Nakadepende yun kasi alam naman natin na 22 years old na nga tong batang, hindi siya bata, babaeng to. Diba? So may tamang pag-iisip na siya. Siguro dinala niya yung kainitan ng ulo niya. Yung matigas-tigasan siya. So, parang may nagbigay pa nga ng dito yung statement yung babae na nandyan. Sabi niya na pinagmumura doon ng babae. Ewan ko kung totoo yun. Pero yun nga, parang pinapaalis ng guard, tigas-tigasan daw. So, syempre kung titimbangin mo na naman yun, na matanda ka na pala tapos ganyan ka umasta. Hindi ka man lang nakikinig. Yan yung epekto ng yung walang, ewan ko kung na-disiplina ba to or I don't know, or kulang lang talaga sa disiplina tong taong to. Kaya humantong sila sa ganyan. May mga nakikisimpatya sa Sampaguita vendor at sa security guard. Dati yun. May mga hakahakang maaring napikon na ang security guard sa pagpapaalis sa Sampaguita vendor na matapang na lumaban dahil pinakahampas niya ito ng mga hawak na Sampaguita. May mga nagdududang baka biktima o ginamit ang sindikato ang bata dahil sa kakaibang tapang na ipinamalas nito. May mga nagsabi ring marahas ang desisyong tanggalin sa trabaho ang security guard dahil may pamilya rin itong binubuhay. So what if sige sabihin natin na mali talaga yung security guard. I mean may mali siya kasi may mali din naman yung babae. Pero ganyan ba na parang fair ba yun?
na parang dahil pinikon siya ng babae. 'Di ba? Sige, sabihin na natin ha. What if alam nyo nung unang time pa lang, unang beses pa lang, alam nyo na 22 years old tong babaeng to. Nag-aano lang pala siya, nag-uniform lang siya ng pang high school para kaawaan siya or makapagbenta siya ng bulaklak, tapos nakikipagmatigasan siya sa sikyo na pinapaalis siya, which is yung trabaho ng sikyo, sinusunod niya lang yung trabaho niya kasi syempre sila yung malilintikan ng management nila kasi alam niyo naman yung mga mall na yan, men, ayaw talaga yan na may mga security guard na hindi ginagawa yung trabaho nila na, uy, yung mga tao na parang harang sa hagdan ha, paalisin nyo yan, makakasagabal sa mga customers natin yan. Kahit ako nga, minsan napapaalis nga ako ng security guard. Wala naman akong say. Kasi, sasabihin tayo ng security guard na, sir, bawal dito, sir. Minsan nakakapikon, pero syempre, iisipin na lang natin, ba't tayo mapipikon sa security guard? Hindi niya naman sariling desisyon yan. Job naman nila yan or, yan yung trabaho talaga nila. 'Di ba? So, minsan inisip ko na lang na yung mga amo talaga nito parang walang konsiderasyon, kailangan magpahinga ng tao eh. Pero at the same time may point din naman sila kasi nakakaharang ka nga kahit na malaki naman sana yung daan, pero alam niyo naman yung management ayaw talaga nila na parang harang ka, no? So isipin niyo na lang, men, na parang yun nga, aware na kayo na matanda na, tapos parang dinisrespect niya rin yung guard. I think yung may content creator kasi sa TikTok na in-interview niya yung in-interview ba yun or something like that, na The Grinder ata yun. Sinabi niya doon na parang nagkakainitan talaga sila sa words, tapos ang pangit daw talaga ng ugali ng babaeng yan. Na parang minura pa daw yung guard, nagpadala sa init ng ulo ba. 'Di ba, may pag ganon. So ewan ko, para sa akin is parang medyo unfair na yung pagkakatanggal sa trabaho niya, na parang yun nga, wala din kasing modo yung pinakita ng babae eh. For sure kayo, if ever, siguro kayo yung security guard, do sabihin natin na hindi talaga tama, minsan ba parang naglo-lose control ka ba? Pero yun nga, mali pa rin talaga, mali pa rin. Pero alam nyo yung point na halimbawa tatay nyo tapos ginaganyan ng matandang babae na, medyo nakakainis, 'di ba? Nakakainis talaga, men. Kung iisipin, yung tipong mali yung guard pero nakakainis talaga yung ginawa ng babae or may mali yung guard. Kailangan ng malalim at malawakan na investigasyon, hindi lamang ng pamunuan ng SM Supermalls, kundi ng pamahalaan. Maaring ang nangyari sa pagitan ng security guard at ng sampagita vendor ang susi para matukoy at malutas na hindi madali ang isa sa mabibigat na problema ng lipunan na dulot ng matinding kahirapan. Ang insidenteng ito ay sumasailalim sa mga tunay at nakakabahalang sitwasyon sa Pilipinas na hindi masyadong napagtutuunan ng atensyon ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Narito ang kanilang statement. Nanghihinayang at nakikiramay kami sa dalagang nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa labas ng aming mall. Tinawag na namin ang atensyon ng security agency para magsagawa ng agaran at masusing investigasyon. Na-dismiss na ang security guard at hindi napapayagang magserbisyo sa alinmang malls natin. I think nagsalita na nga rin yung security guard dito at grabe talaga yung hinanaing niya, min. Dahil palaging itinataguyod ng SM Supermalls ang inclusivity para sa lahat, mariin namin kinokondena ang gawaing ito na ginawa laban sa kanya. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Good job ka na sana, buddy, sa pagsita at susunod na sana yung bata kasi tumayo na, pero bakit mo pa hinabrot at sinita ang tinda niyang sampagita? Kuha mo tuloy galit niya. Pero yun nga, may other story din kasi talaga, min eh. I think ito yung time na hindi pa natin alam na 22 years old pa siya, so parang ganyan pa yung mga komento nila. So that's it. So yun lang naman mga kanoisis. So yeah, kayo na masasabi nyo doon, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So yeah, kita nyo naman yun. Kapag ito talaga umabot na to sa sa tulpo, kasi paabutin nila to. Grabe yung comment section, pina-flood talaga nila. Dati naman active naman si Sen Rapi Tulfo sa mga ganito, pero bakit ngayon hindi na siya ganong nakaano sa mga virals, 'di ba? Kasi yung ganito, min, sobrang ewan ko kung sa inyo nag-i-stick pa rin kayo na deserve ng security guard na matanggal siya.
Pero para sa akin kasi parang medyo tumimbang na sila eh. Like, kung hindi nyo man lang din papanagutin yung babae na may modus-modus siyang ginawa. Kasi, men, modus-modus naman talaga yun. 'Di ba? Yung inaano mo yung tao, pinapaniwala mo na high school ka. Kahit sabihin natin na wala kang hinarm kasi yung mga kababayan din natin, medyo ano din sila, medyo na pinapanigan din nila yung babae na parang mas mabuti na nga yan eh. Ano naman, discarte niya yan, grind niya yan. Grind niya yan. Pero men, kung yung ganyan, hahayaan lang natin, gagayahin ng iba yan. Anong pinagkaiba dyan sa mga, may palakad-lakad sa daan, tapos papakitaan ka ng reseta. Ma'am, na ospital yung tatay ko, kailangan namin ng abuloy, something like that. Pero hindi naman pala na ospital. Hindi naman pala sa kanya yung resetang yun. So alam niyo yung ganun na parang grabe. Medyo nakakaano yun ha, nakakainis yun ha. Naiinis nga tayo minsan sa mga badyaw na parang nanglilimu sila sa umaga tapos sa gabi nag-i-scatter. Nagmi-milk tea. Di ba? Naiinis nga tayo dyan. Though hindi natin nilalahat. Pero may some kind, ganyan talagang senaryo paminsan-minsan. Tapos yung ganyan, yung pagmumodus, okay lang. Kasi, yun nga, hikahos din sila sa buhay. Diskarte niya yan. Ewan ko ha kung fair ba para sa inyo yung ganyang diskarte. Paano kung gayahin ng marami yan? Na parang, okay pala to, magkakakuha pala tayo ng simpati kapag ganito. Baka lahat ng mga vendor manglimos dyan sa kalsada, naka-uniforme na lahat. Magiging normalized na. 'Di ba? Tapos, halimbawa ganyan, kukuha sila ng lakas ng loob. Ipo-provoke nila yung mga security guard ngayon. Kasi alam niyo naman yung mga Pilipino, kapag may mga ganyang naagrabyado, biglang dadagsa ng tulong, dadagsa ng donation. Hindi inaalam yung tunay na istorya. Ako admitted din ako na medyo nakisimpati din ako sa girl nung una. Pero at the same time, hindi ko naman talaga totally na parang ini-invalidate ko agad yung guard. Kasi alam naman natin na mostly sa mga viral videos natin dito is may talaga yan, may other side. 'Di ba? And yun nga, lumabas nga na sobrang tigas din pala talaga ng ulo ng babaeng yun. Tanggalin na natin yung word na bata. Kasi naloko tayo na bata yun eh. 'Di ba? Minsan, ewan ko kung yung iba, na kasi, nasimula na kasi nila na lait-laitin yung guard, kaya yung iba nag-i-stick na lang din. Pero ako gusto ko sanang timbangin to. 'Di ba? Timbangin na lang, grabe. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, what if nauna nating nalaman na 22 years old na? What if nung argument nila ng time na yun, ng pag-viral ng video yun, sinabi ng guard na, alam ko na, 22 years old ka, college ka, nagsusuot ka lang ng high school. Tapos ganun, nagbabardagulan sila. Baka yung comment ng iba dyan, deserve. Diba? Pero anyways, bahala kayo dyan. May kanya-kanya naman tayong opinion dyan. Pero yun nga, nakakaano lang din. Kaya iiwan ko na lang din sa inyo ang na fair ba yun? Fair ba yun na natanggal yung guard sa serbisyo? Tapos yung estudyante na nagpapanggap na high school is parang okay lang yun, diskarte niya yun, grind niya yun sa buhay. So okay lang na hindi punahin yun. Comment down below. So again, that's it na lang muna. So thank you so much for watching Smith Channel. Support nyo yan. Tapos syempre, Filipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisis.